Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, EPP, Home Economics, Grade 5, Quarter 3, Lesson 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa bahagi, materyales at uri ng makina. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Una, natutukoy ang mga bahagi ng makina at wastong gamit nito. Pangalawa, natutukoy ang mga materyales sa pagbuo ng mga kagamitang pambahay. Unang araw. Maikling balik-aral. Ihanda ang isang maliit na bote na may mga rolyo ng papel na naglalaman ng iba't ibang tanong. Anyayahan ang isang mag-aaral na bumunot. Basahin ito ng malakas at ibigay ang tamang sagot. Una, ito ay ang pagdurugtong ng mga sinulid na naputol sa bahagi ng damit. Sagot, pagsusulsi. Pangalawa, ito ay ang pagtatapal o paglalagay ng kapirasong tela sa parting may butas na kasuotan. Sagot, pagtatagpi. Pangatlo, ito ang pag-aayos o pagtutupi sa laylayan o anumang bahagi ng kasuotan. Sagot, paglililip. Pang-apat, gumagamit ng sinulid na patlang ng telang tatahiin. Sagot, kasing kulay. Panglima, kinakailangan tahiin agad ang may punit na damit upang hindi ito patlang masira. Sagot, tuluyan. Tanong-tugon. Ano ang kadalasang nagiging sira ng iyong kasuotan at anong paraan ng pagkukumpuni ang kailangan gawin dito? Tingnan mabuti ang mga larawan at sagutin ang mga katanungan na ibibigay. Mga katanungan. Una, ano ang ipinapakita ng mga nasa larawan? Sagot, ang mga larawan ay nagpapakita ng pagtatahi. Pangalawa, gumawa ng pangungusap ayon sa larawang nakikita. Sagot, ang babae ay masipag na nananahi upang kumita para sa kanyang pamilya. Ano ang tawag sa babaeng mananahi? Ano naman kapag lalaki? Sagot, ang babaeng mananahi ay tinatawag na mananahing babae o seamstress. Kapag lalaki, tinatawag siyang mananahing lalaki o tailor. Anong kagamitan ang ginagamit nila sa pananahi batay sa larawang ipinapakita? Sagot, gamit nila ang makinang panahi at tela bilang pangunahing kagamitan sa pananahi. Itugma mo. Pagtambalin ang hanay A at hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot na tumutugma sa bawat pahayag. 1. Ito ay ginagamit upang mapabilis ang pagsasaayos at pananahi ng kasuotan. Sagot, B. Makina. 2. Ito ay tumutukoy sa itaas ng makina. Sagot, C. Ulo ng makina. 3. Ito ay ang patungan ng tela na tinatahi. Sagot, D. Kama o bed ng makina. 4. Ito ang taguan ng makina kapag hindi ginagamit.
Sagot A. Cabinet. 5. Dito makikita ang malaking gulong ng makina sa ilalim ng cabinet. Sagot E. Ibabang bahagi ng makina. Kaugnay na paksa bilang isa ang mga bahagi ng makina at wastong gamit nito. Ipapanood ng guro ang isang video tungkol sa mga bahagi ng makinang dipadyak. Mga tanong tungkol sa video. Tungkol saan ang inyong napanood? Sagot: ang aming napanood ay tungkol sa iba't ibang makinarya at kung paano ito nakatutulong sa gawain sa pamayanan. Nakakita na ba kayo ng makinang ginagamit sa pananahi? Sagot: oo, nakakita na ako ng makinang panahi, lalo na ang ginagamit ng mga mananahi sa bahay o sa komunidad. Ano-ano ang mga ipinakita sa video? Sagot: ipinakita sa video ang iba't ibang bahagi ng makinang panahi at kung paano ito ginagamit sa pananahi. Anong mga bahagi ng makina ang natandaan niyong pinakita sa video? At ano ang gamit nito? Sagot: natandaan ko ang mga bahagi ng makinang dipadyak tulad ng gulong, pedal o padyak, karayom at hita o frame. Narito ang iba't ibang bahagi ng makinang dipadyak. Isa-isahin natin. Kabinet o kahon. Dito itinatago ang ulo o katawan ng makina. Karaniwang mayroon na ring mga kahon para sa mga sinulid, gunting at iba pang kagamitan sa pananahi. Ulo. Ito ang buong makinang panahi. Bed o kama. Ito ang patungan ng tinatahi. Spool pin. Pinaglalagyan ito ng karete ng sinulid sa itaas na bahagi ng ulo ng makina. Balance wheel. Nagpapaandar ito o nagpapahinto sa makina, katulong ang gulong sa ilalim. Bobbin winder. Pinaglalagyan ito ng bobina upang makapag-ikid ng sinulid. Bobina. Pinaglalagyan ito ng sinulid para sa ilalim ng makina. Shuttle. Ito ay humahawak sa bobbin case habang nagtatahi. Belt o koreya o kulindang. Ito ang nagdurugtong sa maliit na gulong sa ibabaw at sa malaking gulong sa ibaba ng makina. Thread guide. Pinubuo ito ng 3 kalawit na pumapatnubay sa sinulid mula sa spoon pin hanggang sa karayom. Presser foot. Bahagi ito ng makina na pumipigil o umiipit sa tela habang tinatahi. Presser bar lifter. Ito ang nagtataas o nagbababa ng presser foot. Feed dog o ngipin ng makina. Nasa ilalim ito ng presser foot na nag-uusod ng tela habang tinatahi ito. Needle bar. Pinaglalagyan ito ng karayom at nagdadala ng sinulid sa itaas kapag tinatahi. Throat plate. Ito ang platong metal na nasa ilalim ng karayom. Slide plate. Ito ay takip na metal na maaaring buksan upang maalis o mapalitan ang bobina. Stitch regulator. Bahagi ito na nasa ibaba ng ikutan ng sinulid sa bobina na nag-aayos ng haba o ikli ng mga tahi.
Tension regulator. Ito ang bahaging nagluluwag o naghihigpit ng tahi. Band wheel. Ito ang malaking gulong na nakikita sa gawing kanan ng makina sa ilalim ng cabinet. Ito ang pinagkakabitan ng kulindang at nagpapaikot ng balance wheel. Treadle, tapakan o pedal. Ito ang pinapatungan ng mga paa upang patakbuhin ang makina. Needle clamp. Ito ang nagsisilbing kabitan ng karayom. Ano sa palagay ninyo ang pagkakaiba ng manual at dekuryenteng makinang panahi? Sagot, ang manual na makinang panahi ay pinapaandar gamit ang kamay o paa kaya kontrolado ang bilis ng pagtahi. Samantalang ang dekuryenteng makina ay gumagamit ng motor at kuryente, kaya mas mabilis at mas magaan gamitin. Ang manual ay mas praktikal sa mga lugar na walang kuryente, habang ang dekuryente ay mas angkop sa malakihang pananahi o negosyo. Alin sa dalawa ang mainam na gamitin? Bakit? Sagot, mas mainam gamitin ang dekuryenteng makinang panahi dahil mas mabilis itong tumahi, mas magaan ang katawan, at may iba't ibang setting na nakatutulong sa paggawa ng mas malinis at maayos na tahi, lalo na kung malakihan o madalas ang pananahi. Panuto, pangalanan at isulat ang mga itinuturong bahagi ng makinang panahi. Panuto, bilugan ang letra ng tamang sagot sa bawat pahayag. 1. Ito ang nagtataas o nagbababa ng pressure foot. Sagot, D. Pressure bar lifter. 2. Ito ang pinaglalagyan ng karete ng sinulid sa itaas na bahagi ng ulo ng makina. Sagot, D. Spool pin. 3. Ito ang pinaglalagyan ng karayom at nagdadala ng sinulid sa itaas kapag tinatahi. Sagot, A. Needle bar. 4. Ito ang nagsisilbing kabitan ng karayom. Sagot, D. Needle clamp. 5. Ito ang platong metal na nasa ilalim ng karayom. Sagot, B. Throat plate. Kaugnay na paksa bilang 2 ang mga materyales sa pagbuo ng mga kagamitang pambahay. Ikalawang araw. Tingnan mabuti ang larawan. Ibahagi sa klase ang inyong nakikita. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Sagot, nakikita sa larawan ang 2 basket na puno ng mga retasong tela. Iba-iba ang kulay, laki at uri ng tela. May pula, dilaw, asul, puti at iba pa. Mukhang mga tira-tirang tela mula sa pananahi o crafting. Sa palagay ninyo, maaari pa ba itong gamitin? Sagot, oo, maaari pa itong gamitin kahit maliit o pira-piraso. Ang mga retasong tela ay pwedeng gawing kapaki-pakinabang na bagay sa bahay. Hindi kailangang itapon agad. Anong kagamitan sa tahanan ang maaaring mabuo ng mga retasong tela? Sagot, ang mga retasong tela ay maaaring gawing basahan, pillowcase, eco bag, dekorasyon, stuffed toy, o patchwork, apron at damit na kapaki-pakinabang sa tahanan. Paano kaya ito mabubuo? Sagot, narito ang simpleng proseso.
Piliin ang mga tela ayon sa kulay, laki at uri. Linisin kung ito ay mula sa lumang gamit. Gupitin ayon sa kinakailangang disenyo o hugis. Tahiin gamit ang karayom, sinulid o makina at dekorasyonan ng burda, botones o ribbon upang maging mas maganda. Ngayon naman, panoorin ang isang video tungkol sa mga kagamitang pambahay na maaaring pagkakitaan. Mga tanong tungkol sa video. Tungkol saan ang pinanood ninyong video? Sagot, ang video ay tungkol sa paggawa ng mga kagamitang pambahay na maaaring pagkakitaan, partikular na ang paggawa ng pot holder gamit ang mga retasong tela. 2. Anong kagamitan ang nabuo mula sa mga retasong tela? Sagot, ang nabuo mula sa mga retasong tela ay isang pot holder. 3. Saan ginagamit ang pot holder? Sagot, ginagamit ang pot holder panghawak ng mainit na kawali o palayok upang hindi mapaso. 4. Bakit kailangan gumamit ng pot holder? Sagot, kailangan gumamit ng pot holder para hindi mapaso ang kamay kapag humahawak ng mainit na gamit. 5. Ano-anong mga kagamitan ang ginamit upang mabuo ang pot holder? Sagot, ang mga ginamit ay tela, sinulid, karayom at gunting. Gawain A. Tara, magkwentuhan tayo. Pera sa retaso ng tela. Isinulat ni Maria Gina B. Carbos. Araw ng Sabado noon at nakaugalian na ni Wina ang maglinis ng kanilang tahanan. Ligpit dito, ligpit doon. Habang nagliligpit, napansin niya ang isang sako ng mga lumang damit na mukhang hindi na talaga maisusuot. Naisipan niyang halongkatin ang mga ito at itinabi muna sa isang sulok. Habang ipinagpapatuloy niya ang paglilinis, iniisip niya kung ano kaya ang maaaring gawin sa mga lumang damit na kanyang nakita. Kinausap niya ang kanyang ina. Inay, mayroon po ba kayong paggagamitan ng mga lumang damit na nasa sako doon sa inyong kwarto? Tanong ni Wina. Wala naman anak, bala ko nga isabay na lang sa pagtapon ng basura bukas ang mga iyan. Sagot ng kanyang ina. Naku po, nay, wag po. Naalala ko po ang aralin namin sa EPP tungkol sa paggawa ng pot holder gamit ang mga retaso ng tela. Marunong na rin po ako manahi sa makina. Hindi nga lang po kasing galing ninyo. Pabirong sabi ni Wina. Naku anak, maganda yang naisip mo. Maaari nating pagkakitaan yan. Sige nga, ituro mo sa akin kung paano gumawa ng pot holder. Masayang sabi ng kanyang ina. Masiglang paliwanag ni Wina. Una, ihanda ang mga kagamitan tulad ng tela, padron, gunting, sinulid, karayom at medida. Pangalawa, gumawa ng 2 padron na 8.5 by 8.5 inches ang sukat. Pangatlo, pagpatong-patungin ang mga tela. Pang-apat, ilagay ang mga tela sa ibabaw na hawakan. Ika-5, hilbanaan ang mga gilid. Ika-6, tahiin ng overcasting ang gilid. At panghuli, lagyan ng lining, hilbanaan at tahiin gamit ang makina. Makalipas ang 1 linggo, tuwang-tuwa si Wina habang papasok sa bahay galing sa paaralan. O bakit anak? Wala ka nang mapagsidla ng tuwa. Malayo pa lang ay aninag ko na ang ngiti mo. Sabi ng kanyang ina, naku po nay, ang dami ko pong naibentang pot holder sa aking mga kaklase at pati sa ilang guro. Ang sabi pa po nila, maganda at matibay daw ang pagkakagawa natin. Maraming salamat po nay sa tulong ninyo. Halika nay, bilangin po natin ang napagbentahan ko. Masayang yaya ni Wina. Lahat po nito ay ibibigay ko po sa inyo bilang pandagdag gastos dito sa bahay.
Mula noon, mas naging masinop si Wina. Lagi niyang iniipon at inaayos ang kanilang mga lumang kasuotan na hindi na maisusuot upang gawing potholder. Sa simpleng paraan, nakatutulong siya sa kanilang tahanan at napagyaman pa ang natutunan niya sa EPP. Mula sa kwentong iyong binasa, isulat ang 1 hanggang 5 upang pagsunod-sunurin ang wastong paraan ng paggawa ng potholder. Sagutan natin. 1. Gumawa ng padron na may 8.5 by 8.5 na sukat. 2. Lagyan ng lining, ihilbana at tahiin sa makina. 3. Ilagay ang mga inayos na retaso ng tela sa pang-ibabaw na hawakan. 4. Ihilbana ang mga gilid. 5. Pagpatong-patungin ang mga retaso ng tela. Gawain B, lagyan ng check ang patlang kung ang pahayag ay tama at X naman kung hindi. 1. Ikabit ang korya upang mapagalaw ang band wheel at balance wheel. Sagot? Check. 2. Ilapat ang isang paa sa treadle at ilagay ito ng pantay. Sagot? X. 3. Lagyan ng kapirasong tela ang pagitan ng feed dog upang hindi pumurol ang mga ngipin nito. Sagot? X. 4. Lagyan ng kahit anong langis ang mga bahagi na gumagalaw sa makina. Sagot? X. 5. Takpan ng makina kung ito ay hindi ginagamit. Sagot? Check. 3 at 4 na araw. Pabaong pagkatuto. Ano-ano ang 3 pangunahing bahagi ng makina? Sagot, ulo ng makina, katawan ng makina at paa ng makina. Bakit mahalagang malaman ang bawat bahagi ng makina? Sagot, upang magamit ng tama ang makina at maiwasan ang pagkasira para sa maayos na pag-aayos kung sakaling magkaroon ng problema. Magbigay ng mga kagamitang pambahay na maaaring pagkakitaan gamit ang makinang panahi. Sagot, mga punda ng unan at bedsheet, kurtina at table runner, damit gaya ng sando, palda o pambahay. Paano mo mapapangalagaan ang makinang panahi? Sagot, linisin ito ng regular, lalo na ang ilalim ng karayom at bobbin case. Gumamit ng brush o maliit na vacuum para sa alikabok. Lagyan ng langis ang mga parte na gumagalaw kung manual o semi-auto. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng wastong kaalaman sa pagsusolusyon sa mga karaniwang suliraning nararanasan sa pananahi gamit ang makina? Sagot, nakakaiwas sa pagkaantala ng trabaho o proyekto. Nagiging mas episyente ang pananahi dahil alam mo kung paano ayusin ang mga simpleng problema tulad ng putol na sinulid, baluktot na tahi, at hindi gumagalaw na karayom. Panuto. Punan ang mga parirala upang mabuo ang mga pangungusap. Natutunan ko na at gagamitin ko ang natutunan ko sa pagsusulit. Panuto, piliin sa loob ng kahon ang wastong sagot upang mabuo ang bawat pahayag. Narito ang mga pagpipilian: makina, presser foot, bobina, retaso ng tela at langis. 1. Gumamit ng retaso ng tela sa pagbuo ng potholder. 2. Ang
Bobina ay pinaglalagyan ng sinulid para sa ibabang bahagi ng makina. 3. Ginagamit ang angkop na langis para sa mga bahagi ng makinang gumagalaw. 4. Ang pressure foot ay bahagi ng makina na pumipigil o umiipit sa tela habang tinatahi. 5. Ang makina ay ginagamit upang mapabilis ang pagsasaayos at pananahi ng kasuotan. Gawaing pantahanan, kapanayamin ang isang mananahi. Itala ang kanyang mga solusyon sa mga karaniwang suliraning nararanasan sa pananahi gamit ang makina. Maaaring kuhanan ng larawan habang isinasagawa ito. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!